Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes sa 10 ng Oktubre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Barilan sa drive-thru. Alitan ng driver ng taxi at ng sedan sa Pasay City. Nauwi sa pamamaril. Taxi driver, patay! Mga bagong biktima umano ni Apollo Kibuloy, lumantad kay Senator Riza Ontiveros. Senate hearing laban sa religious leader, aarangkada muli. Mahigit 1 milyong bahay at negosyo sa Florida, USA. Walang kuryente sa pagsalanta ni Hurricane Milton. Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz may bagong milestone. At sa showbiz, mata pa lang, acting na. Bagong stage play ni Lea Salonga at Dolly De Leon. Walang dialogue. Preview night, star-studded. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patay ang isang taxi driver matapos mauwi sa pamamaril. Ang alitan sa pagitan nila ng isang sedan driver sa isang drive-thru sa Pasay City Martes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikitang nag-ugat ang alitan ng dalawa nang piliting umabante ng kotse kahit na hindi pinagbigyan ng taxi na makasingit ito. Agad na bumaba ang sakay ng sedan at sinimulan ang komprontasyon hanggang sa umabot sa sakitan. Ayon sa Pasay Police, nauwi sa pamamaril sa tanggapan ng isang hotel ang alitan na siyang ikinasawi ng taxi driver. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa mga suspect ng sedan na may peke umanong plaka. Matapos ang higit kalahating taon, muling ipagpapatuloy ng Senate Committee on Women and Children ang pag-iimbestiga sa mga kaso ng human trafficking laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Sinabi ni Senator Riza Ontiveros na may mga bago silang witness na biktima rin ng umano'y pang-aabuso ng pastor. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Muli magpapatuloy ng komite ni Senadora Riza Ontiveros ang pagdinig sa mga kaso ni religious leader Apollo Kibuloy sa Oktubre 23 matapos ang 7 buwang suspensyon sa pagdinig. Ibinunyag ng Senadora na lumapit sa kanyang iba pang biktima ni Kibuloy. May mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Kabilang sa kasong kinakaharap ni Kibuloy ay qualified human trafficking at sexual at child abuse. Bukod pa ito sa mga kaso laban sa kanya sa Amerika, kabilang ang cash smuggling, sex trafficking, fraud at coercion. Isa sa mga Kingdom of Jesus officials sa Amerika, si Marisa Duenas ay umaming sangkot siya sa conspiracy to commit immigration fraud matapos na maging kasangkapan sa pag-ayos ng kasal sa kapwa niya KOJC member sa ilang US citizens. Kapalit ng kanyang pag-amin sa US authorities ay ang pagpapababa sa kanyang sentensya. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Kibuloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. Susulat ani Ontiveros ang Senate Committee sa Korte para padaluhin si Kibuloy sa pagdinig. Kinastigo naman ni Ontiveros ang paghain ni Kibuloy ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Pero ayon kay Senate President Jesus Escudero, karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Inihain ng legal counsel ni Kibuloy ang kanyang COC sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP pero itinanggi ito ng leader ng political party. Umaasa mga mambabatas na makabubuo ang Kongreso ng mga amyenda sa election code para mapigilan ang mga may kaso sa pagtakbo sa public office. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang itinuturing na mahirap sila dahil yan sa patuloy na nararanasan sa buhay sa ikatlong quarter ng 2024. Batay yan sa pinakahuling survey ng social weather stations na umabot sa 59% ng mga Pilipino ang self-rated poverty noong Setyembre. Katumbas ito ng 16.3 million na mga Pilipinong nakakaramdam ng kahirapan, kaya ang tingin nila ay kabilang sila sa mga mahihirap. Ito na ang pinakamataas na bahagdan simula noong Hunyo 2008. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na may 67%, sinundan ng 62% sa Visayas, habang 52% naman ang nagsabing mahirap sila sa Metro Manila. Isinagawa ang survey noong September 14 hanggang 23. Sa iba pang balita, pinapasuri at pinapahinay-hinay ng Department of National Defense ang Senado sa posibleng magagastos at magiging epekto ng mandatory ROTC sakaling maipatupad ito sa bansa. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, posible kasing masusubok ang budget ng gobyerno para sa iba pang pangangailangan kung isusulong ang mandatory ROTC. Maaari kasing umabot ng 8 billion pesos ang kakailanganin taon-taon para po rito sa implementasyon nito. Sakaling matuloy, magbabawas ang gobyerno sa budget ng edukasyon at kalusugan para lamang sa ROTC program. Hindi rin daw otomatikong mapapasama ang mga graduate sa AFP dahil sa backlog ng reservice ayon sa Department of National Defense. Ayon kay Secretary Sodoro, mahigit 8 bilyon ang kinakailangan para lubusang mapatupad ito sa loob kada taon. At para lubusang mapatupad ito, ito'y magagawa lamang sa loob ng 3 taon na mangangailangan ng humigit kumulang 27 bilyong piso. Na kung susuriin natin at pag-aaralan, malaking ambag na ito halimbawa sa ating mga state universities and colleges imbis na nasa isang aspeto lamang. At nais din lang i-rekomenda na hindi daw dapat automatic papasok sa reserve ang mga ROTC dahil hindi nila kakayanang i-absorb. Para sa political survival, ganyan ang paglalarawan ng isang political analyst ng UST sa galawan ng pamilya Duterte sa politika ngayon. Ayon kay Professor Froilan Calilong, pinapalakas ng Duterte ang kanilang kapit sa Davao City sa pagpasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng lungsod. Sa kanyang pagsusuri, maaaring makaapekto sa mga posibleng pagtakbo nila sa 2028 at mahihirapang pumuesto pa sa national positions sakaling matalo ang pamilya sa kanilang sariling baluarte. Makakatapat ni Duterte sa labanang ito ang kanyang dating kalihim na si Carlo Nograles. If the Nograles will actually be able to snatch Davao away from the Dutertes, then it will give the idea of the weakening control of the Dutertes in their own bailiwick. And this may translate into a seemingly weaker perception of the electorate, of the voting public on a national level. And this is something that the Dutertes would not want to actually have. Ikinatuwa ni Senator Amy Marcos ang pagkakabasura ng Sandigan Bayan sa kaso ng ill-gotten wealth laban sa kanilang pamilya Marcos. Ito ay sa kabila ng kasong isinampa ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG noong July 21, 1987 para mabawi umano ang perang ninakaw ng pamilya Marcos sa loob ng mahigit 2 dekadang panunungkulan sa Malacanang. Nitong Miyerkules, idineklara ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasura ng 276 million peso ill-gotten wealth case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at ang umanay crony na si Roman Cruz Jr. dulot ng mahabang delay. Pero ayon sa Senadora, masyado raw masakit at mabigat ang napakahabang hinintay sa desisyon ng Sandigan Bayan. It's been 38 years coming and we are very pleased by the result, although the long delay of course has been very difficult and painful for my family. Napakatagal Nagpapasalamat ako pero napakatagal naman. 38 years naman naghintay at nakita naman natin kulang-kulang yung katibayan.
Nananawagan naman si Senator Amy Marcos sa mga kritiko ni Education Secretary Sonny Angara na mga loyalista raw ng administrasyon na bigyang respeto ang mga desisyon ng kalihim pagdating sa pamamalakad ng Department of Education, lalo na sa pagtatalaga ng mga bagong tao sa ahensya. Kasunod yan ang pagpili kay Georgina Yang bilang bagong tagapagsalita ng DepEd. Si Yang ang nagsilbing head ng anti-poverty programs ni dating Vice President Leni Robredo. Habang itinalaga naman si Annie Almari bilang Assistant Secretary for Curriculum and Teaching. Matatandaang nitong Hulyo, nakipagtulungan kay Angara ang Angat Buhay Group na pinangungunahan ng dating Vice President Leni Robredo para makapanghikayat ng pondo mula sa pribadong sektor at civil society organizations nang masuportahan ng gobyerno sa laban nito kontra learning poverty. Aaminin ko, yung mga loyalista, pikon na pikon. Bakit daw yung spokesperson ni Leni at Marcos hater ang linagay sa DepEd? Dapat daw ang DepEd ngayon ang ibig sabihin Department of EDSA na lang po. Sana ibigay na lang kay Secretary Sonny Angara ang mga choices. Kasi nakita natin bagsak ang PISA scores ng Pilipinas. Nakakahiya, hindi naman bobo yung mga estudyante natin, nagkulang lang tayo. Makatitipid ang National Food Authority ng 17 milyong piso dahil lamang yan sa panibagong sistema ng paggamit ng sako para sa bigas na inani ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa mga farmers group, malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa lumalaking gastusin sa taniman. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Problema ng mga magsasaka ang malaking gasto sa produksyon. Ayon sa mga magsasaka, sa sako pa lang talo na sila. Doble gastos raw kasi dahil may sako na ginagamit sa anihan at kapag ibebenta na, papalitan pa ng panibagong sako. Pagdating namin sa NFA, bodega, ay ipaparibag pa sa amin, panibago na naman. Panibagong gastos po yon. Kaya sa huli, halos wala na silang tubo. Alam nyo naman ang mga farmer, mga may pamilya kami, nagpapaaral kami lahat-lahat. Kaya nakikita natin na kami ang number one na sumisigaw ng tulong kasi kami yung naipit. Kaya't ganoon na lamang ang saya ng mga magsasaka nang sabihin ng pamunuan ng National Food Authority na isang sako na lamang ang gagamitin ng mga magsasaka at hindi na kailangang palitan sa bentahan. Up to 20% of our procurement, magiging sako na ng farmers, hindi na natin ililipat. So hindi nagagastos dito si NFA sa sako and at the same time mababawasan yung handling cost. Yun ang napakaganda, mabilis ang transaksyon, less cost pa. Kasi may yung sako na namin, yun na mismo ang ikikilo nila. Ayon sa pamahalaan, aabot ng halos 17 million pesos ang matitipid sa ganitong paraan. 17 million yung ating masasave dyan in the next couple of months. But for next year, we envision mga 215 million ang ating matitipid. Ayon sa NFA, ang matitipid ay malaking bagay para mabawasan ang lugi ng ahensya nang sa gayon ay maipagpatuloy ang mga programa nito. Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture ang bintahan ng murang bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Luzon. Starting tomorrow, we will be selling 43 pesos yung ating Rice for All program. We will be adding 21 new additional sites beginning tomorrow. Sa datos ng DA, umabot na sa halos 142,000 ang nakinabang ng mga Pilipino sa murang bigas na hatid ng kadiwa ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ready to conquer the universe. Palaban at handang-handa na si Miss Universe of Philippines Chelsea Ann Manalo para sa kanyang matinding laban sa 73rd Miss Universe pageant sa November 16 sa Mexico. Sa kanyang send-off party na ginanap sa Hilton, Manila ngayong Huwebes, nagpasample si Chelsea ng kanyang signature na rampahan na tinatawag na Tampisa Walk. Makakaharap ni Chelsea ang mahigit 100 delegates mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang narito ang kapwa Pinoy na sina Victoria Vincent ng New Zealand, Christina Choc ng Great Britain at Shireen Ahmed ng Bahrain. Go Chelsea, bring home the Miss U crown!
Susunod, pananalasan ng Monster Hurricane Milton sa Florida, nag-iwan ngayon ng matinding pinsala. Mahigit 1 milyong residente, lumikas na. At Senate President Francis Escudero na babahala sa mga impormasyong may iba pang foreign nationals na nagpapanggap na Pilipino para makatakbo sa eleksyon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naglandfall na ang Hurricane Milton sa Florida, USA, kung saan hindi bababa sa 3 milyong kabahayan at establishmento ang walang kuryente. Dulot ng matinding pinsalang iniwan nito sa paghagupit. Sa pagdating ni Milton sa Florida, nasa Category 3 o Extremely Dangerous status ito. Taglay ang hangin nga abot sa 195 kilometers per hour. Nagliparan ng mga yero tilang bahagi ng kabahayan sa Florida habang nalubog naman sa baha ang ilang mga residente dahil sa walang humpay na lakas ng pag-uulan. Hindi rin nakaligtas ang Tropicana Field and Tampa Bay Rays sa hagupit ng bagyo nang masira't tangayin ang bubong ng dome. Ayon sa huling tala ng mga otoridad, nasa mahigit 3 milyong kabahayan at establishmento na ang walang kuryente habang nagsilikas naman na ang nasa mahigit 1 milyong residente. Nakababahala ani Senate President Francis Cheese Escudero kung totoo nga may iba pang foreign nationals na nagpapanggap na Pilipino para makatakbo sa 2025 midterm elections. Samantala, higit 10,000 foreign POGO workers na pa-downgrade naman na ng kanilang working visa sa gitna yan ng crackdown ng pamahalaan laban sa mga POGO. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nitong Miyerkules, isiniwalat ni Senator J.V. Ejercito na posibleng may iba pang foreign nationals na nagpapanggap na Pilipino na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections at posibleng maging panibagong alis go umano. Ngayon, hinimok ni Senate President Cheese Escudero si Ejercito na tukuyin at ireklamo mga ito sa COMELEC. Marapat na ipagbigay alam niya yan sa COMELEC para matingnan ng COMELEC. At kung may sapat siyang basehan, ay magsampa ng kaso to disqualify these candidates. Dagdag pa ni Escudero, dapat bantayan ang mga ahensya ng gobyerno na nagagamit sa pag-issue ng mga peking papeles. Yung milagro nangyayari sa Department of Foreign Affairs, kaugnay ng pag-issue ng birth certificate at ng passport. Dahil yun ang nagiging basehan ng pagpapayag o hindi pagpayag ng pagtakbo ng sino mang nais manilbihan sa isang elective na opisina. Sa serye ng pagdinig ng Senado sa illegal na pogo sa bansa, napag-alamang mga peke o dinoktor ang mga dokumento ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo. May apilan naman si Escudero sa mga kapwa niya senador. Huwag lang naman puro mga Pilipino ang ating iniipit at kinakasuhan. Sana yung mga mastermind, utak, nasa likod at financier ng pogo, illegal na pogo, ay tunay nga madala natin sa hustisya at hindi yung ide-deport lamang sila kasama ng ibang mga Chinese nationals na wala ng working permit dito. Sa datos ng Bureau of Immigration o BI, higit 10,000 foreign POGO workers mula sa halos 40,000 na ang nag-downgrade ng kanilang working visa bagong deadline sa October 15. Kapag na-downgrade sa temporary visitors visa ang kanilang papeles, bibigyan lamang sila ng 59 days para umalis ng bansa. Kung sila po ay umalis after December 31, lumagpas na po sila sa deadline na year-end. May kasama na po yan ng blacklisting. Hindi na po sila makakabalik ng Pilipinas. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa illegal na pogo, tiniyak ni Senadora Risa Ontiveros na chair ng komite na lalabas kung sino ang nasa likod ng mga illegal na aktibidad dito. Susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan yan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Sa issue naman ng espionage bill, sinabi ng liderato ng Senado na may ilang pang paplansyahin para walang butas pagdating sa kung sino ang dapat panagutin sa paglabag sa national security. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Ipapatawag ni Senate President Francis Chis Escudero sa susunod na pagdinig ng Senado ang Philippine National Police Intelligence Group ukol sa isyu ng Pogo. Ito ay matapos humarap noong October 8 ang sinasabing scammer na si Mary Ann Maslog na nagpakilala bilang Jessica Francisco. Kinumpirma ni Brigadier General Romeo Macapas ng PNP-IG na nakipag-ugnayan sila kay Maslog para makipagkasundo sa pagsuko ng dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Binanggit din ni Escudero na nasangkot na rin dati si Maslog sa 24 million peso textbook scam noong 1999. Habang kinilala rin ni Escudero ang tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung may utos ba mula Malacanang na papirmahin si Go sa isang affidavit na nag-uugnay sa kanya kay dating Pangulong Duterte at iba pa. May karapatan si Senator Bato na tanungin yung mga nais niyang ipukol na katanungan sa kanila base sa impormasyon na nakuha o binigay sa kanya. Handa na ang pamahalaan sa mandatory repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Sakaling itataas sa Alert Level 4 ang sitwasyon dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, naglabas na ng utos ang Pangulo na mobilisahin ang mga ahensya ng gobyerno para sa ligtas na pagpapauwi ng mga OFWs kung kinakailangan. Nakahanda na ang mga tauhan ng gobyerno maging ang pondong gagamitin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para asikasuhin ng humigit 11,000 Pilipinong nasa Lebanon. Inaasahan namang darating sa bansa ang halos 200 Pilipino mula Lebanon simula October 11 hanggang katapusan ng buwan. Aabot naman sa 179 ang nakashelter na sa 4 na pasilidad ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa Lebanon. So may mga requirements talaga. May requirements with respect to Lebanese immigration, and then of course yung transport, no? The chartering arrangements will also have to go through clearances to be issued by Lebanese authorities. Another feat for our golden champ. Pinatunayan ng gold medalist ng weightlifting sa 2022 or 2020 Tokyo Olympics na si Heidelin Diaz Naranjo na hindi lang barbell ang kanyang kayang buhatin, kundi ang kinabukasan ng sports sa Pilipinas. Ibinida ni Heidelin ang kanyang certificate mula sa KU Leuven University sa Belgium. Isa sa pinakamatandang universidad sa mundo. Matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang kurso sa Athlete Career Transition Sports Ethics and Integrity, kung saan pinalalim niya ang kanyang kaalaman sa sports ethics, good governance at sustainability. Inaasahan na magagamit niya ito para mas mapaunlad pa ang sports sa Pilipinas at maging good influence sa marami. Congratulations, Heidelin. Hanga po kami sa iyo. Sa aming pagbabalik, preview night ng stage play ni Lea Salonga at Dolly De Leon naging star-studded. At toy manufacturing company na Mattel, ipinakilala ang pinakabagong Filipina Barbie. Ano kaya ang peg design niya? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Walang dialogue, pero powerful at emosyonal. Yan ang paglalarawan sa bagong stage play ng award-winning actresses na sina Lea Salonga at Dolly De Leon na pinamagatang Request sa Radyo na ipinasilip na kagabi. Star-studded ang preview night dahil maging celebrities. Sabik na mapanood sina Lea at Dolly sa kakaibang dula. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The long wait is over! Idinakos na ang exclusive preview night ng much-awaited na bagong theatrical play ni Tony Award winner Lea Salonga at British Film Academy nominee Dolly De Leon, ang Request sa Radyo. Star-studded ang preview night. Spotted sa audience sina Vina Morales, Michael De Mesa, Ketchup Eusebio, Elijah Canlas, Isa Calzado at Tessa Prieto. Present rin sina Makati Mayor Abby Binay, National Artist Ricky Lee,
celebrity Dr. Ivy Teo at asawang si Z, at ang singer na si Noy Volante na nagbigay ng rave reviews. Kakaiba talaga siya. I mean, one thing is for sure, yung buong attention ng nanonood nandun from start to finish. It challenges your emotions, it challenges your psyche. Ang request sa radyo ay dula tungkol sa isang gabi sa buhay ng isang Pinay nurse sa Amerika. Pag-uwi sa kanyang bahay pagkatapos ng buong araw ng pagkayod. Dito masusubok ang dramatic acting skills ni Leia at Dolly. Dahil isa itong one-woman show kung saan mag-alternate ang dalawang aktres sa pagganap sa central character. Hindi lang yan, wala rin itong dialogue, ngunit punong-puno pa rin ng emosyon. Sa kanyang evening routine, ang tanging kapiling ng bida ay ang music mula sa kanyang favorite radio station. Ano naman kaya ang say ng mga nakapanood sa kakaibang performance ni Dolly at Leia? Prepare yourself and talagang do your best to really understand kung ano ang mga hindi sinasabi para maintindihan nyo ang storya mula simula hanggang sa mind-blowing na dulo. It was so amazing. The acting was compelling. The message was very provocative. Ang request sa radyo ay Filipino adaptation ng play ng German writer-director na si Franz Xaver Kretz at idinirect ni Bobby Garcia. Mapapanood ito sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati simula ngayong October 10 hanggang October 20. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Hello, Filipina Barbie! Isinapubliko na nga ng toy manufacturing company na Mattel ang kanilang pinakabagong Barbie doll design na swak para sa Filipino-American History Month ngayong Oktubre. Dinisenyo ni Carly Nuera, isang Filipino-American at Barbie signature lead designer, ang Barbie doll na hango sa kultura at anyo ng mga Pilipino. Hindi tulad ng karaniwang Barbie doll na manika, may morna at tribal tattoo ang bagong disenyo. May suot din itong corset terno, sleeves, korona ng sinag ng araw at sampagita, maging mga tradisyonal na accessories. At hindi lang yan, ang heels ni Barbie ay heels na hango sa itsura ng bahay kubo. O diba, proud to be Pinoy. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa American actor at singer na si Mandy Patinkin na gumanap bilang Mr. Tushman para sa 2017 na children's film na Wonder. Ang sabi niya, maging mas mabait kaysa sa kinakailangan. Dahil hindi sapat ang maging mabait lang, nararapat tayong maging mas mabait kaysa sa kailangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!